Napaka-importante ng term yung qualifying. Naalala pa, this is a qualifying aggravating circumstance nung nag-aral kayo ng book 1 nyo. Pag sinabi nyo qualifying, it changes the nature. From the crime of simple killing, the crime will be murder. From the crime of homicide, it will turn into murder. Changes the nature. O pakiusap, hindi po yung intent ang basihan dito. Lahat po napatayan, meron po yung intent to kill. The difference between them is yung mga circumstances. Like in qualifying, pag present lahat ng mga pinagsasabi nyo rito, the crime will be murder. Pero ingat pa rin kayo, kahit present yung mga yan, like pinatay mo yung 72, less than 72 hours, hindi kayo pwede rin mag-murder. Or though child yun, that's murder. Pero 72 hours is explicitly infanticide talaga yun. Pinatay mo, kadugo mo. Kahit meron pang present na 10 qualifying yan, the crime is still parricide. Kaya nga sabi sa inyo, muna i-check nyo, pangatlo na tong qualifying nyo. At pag nawala yung qualifying nyo, doon lang kayo pwede magpangapat. Doon lang kayo mag-homicide. Wala nang qualifying, ibig sabihin. Pag di nyo nakita yung 10 na yun, that will be homicide. Like yung tinanong ko na nakaraan, what if a person was being killed using an unlicensed firearm, hindi naman nakalagay doon sa 10 nyo eh. Oh. Conclusion, therefore, the crime is only homicide. Now, importante po rito, magiging technical ako. It must be properly alleged. In the complaint or information nyo. Pag hindi nilagay yung mga yan, the crime will be only plain and simple homicide. Ganon din po sa sanguine nyo. Pero common sense dictate yan. Pag nakita na talaga pinatay doon, nakita relative eh. Automatic yun, tapos pumasok sa linya. Parricide talaga yun. Tapos nakita naman, less than 72 hours yung bata. Makikita talaga yan na infanticide. Gets mo na? Ngayon, maraming pagkakamali kasi minsan hindi po na-allege. Like, katulad ng pandemic nyo. Diba, calamities yung pandemic? O ano ginawa ng mga investigador yung police? Hindi nilalagay yung qualifying aggravating circumstance. What will be the crime only? Homicide lang. Kailangan properly allege yan. O, yun yung problema natin sa mga investigator natin. Minsan, lalo pag naging police. Hindi na ilalagay yung qualifying, hindi wala. Dapat specific yan, ilagay nyo itong mga term na to. Cruelty, ignominy, evident premeditation, calamity. Kailangan properly yung ganitong term nyo. Designation. Pag hindi nyo properly designated yan, hindi yan na-appreciate ng court. Diba Makin, binasa mo yung nakaraan? Sige nga, basahin mo ulit, 110, section 8. One 110. 8. May pasok man. See? Tinanggit yun dun. Kailangan properly designation yun according to statute. Hindi pwedeng nilagay nyo sinaksak sa likod. So what kung sinaksak sa likod? Treachery ba agad yun? Dapat ilagay nyo na meron treachery that the person was not able to defend himself. Kailangan properly allege. Proper yung designation. Ilagay nyo treachery. Kung merong cruelty, ilagay nyo. Na talagang yung tao nag-suffer muna ng physical suffering niya talaga bago siya namatay. Makikita naman sa medical legal report din yun. That the person died. Before he died, kunwari, isa lang yung nag-punctured talaga sa lungs niya na kutsilyo. Pero naramdaman niya lahat nung sinasaksak siya. Yun yung ilalagay niyo, hindi pwede porket 100 stabs. Automatically, cruelty kagad. At mapakita nyo, i-allege nyo properly na meron talagang cruelty. Nakuha nyo? Evident premeditation, at mapakita nyo talaga that the person already conceived the idea na papatay niya yung tao. Makikita naman yan, kunwari, inabangan,
Inabangan, that will be evident premeditation. Kasi kung di nyo malalagay yan, ida-downgrade natin lahat ng crime sa homicide. Nakuha nyo? Eh, hindi mo ni qualify eh. Wala magiging homicide. So in homicide, this is just simply, or the simple killing only. Clear muna tayo. May cheat code kayo, mag-normal thought process tayo. Anong unang titignan na crime? Nakakalito lang kasi dapat tignan nyo yung abortion. Pero hindi naman nakakalito, viable naman talaga ito. O ito, nung pinatay mo. Sunod nyo titignan, huwag kayong magmamadali. Ganito gagawin nyo lagi. After i-check kung meron sanguine, check if sanguine or exemption is spouses. Pag di nyo na nakita na less than 72, yung muna i-check nyo. Tingnan nyo muna kung may sanguine or exemption is spouse. Tapos you need to check another one, kung murder, kung merong quali. Then kung wala na itong mga to present na, tsaka lang kayo homicide. Noong last July, August, alam na mga repeater to, ang daming tanong yan. Ewan ko kung nasagot nyo na maayos. Pag excited kasi yung bata, mahirap sagutin. Tsaka kung di niya alam to cheat code na to, yung normal thought process na ginagawa sa killing, hindi mo rin masasagutan na maayos yun. Lalo ng 2017 board exam, alam nyo, umulit lang naman sa inyo eh. 2072, ang scenario, baste, is a child only. Ganito lang yung nakasenaryo doon, napaka-play at may 10 tanong. Tapos pinalitan to noong 2018. Si Cardo tsaka si Aliana naman nakalagay din doon. Kung alam nyo nakasagutan to, may normal thought process kayo, okay kagad kayo. Sample, first question. What if Baste is less than 3 days old? He was being killed by his parents. Automatic na to. Oh, parricide. Wow, ha? Talino nyo, ha? Tangina, sinabi ako na cheat code, eh. Anong unang titignan nyo? Less than 3 days, buta ang bobo naman. Tangina, sumagot pa ng parricide, lumundag ka agad. Nakita nyo less than 3 days, kahit sino pa pumatay dyan, kahit nanay, tatay, grandparents, kahit sino pa yan. Infanticide ka agad, Diyos ko naman. Cheat code naman, tigas ng ulo, ay pa sumunod eh. O sige, unahin nyo yung parricide nyo, bahala kayo sa buhay nyo. Tigas ng ulo. Anong unang i-check? Less than 3 muna, less than 3, less than 72. Tangin ang tigas ng ulo. Kahit ano ba makita nyo, basta less than 3 days yan, whether legitimate, illegitimate, adopted, kahit ano pa klaseng bata yan, basta less than 3 days, automatically infanticide. Nakukuha nyo? Now, what if yung ganito yung tanong? What if exactly 3 days? Oh, he was being killed by his illegitimate grandparents. Normal thought process mo na ulit. Less than 3 days ba? O hindi, huwag yung sasagutin yung panticide. Na, next one, you check sanguine. May sanguine ba? Illegitimate grandparent yung pumatay? O wala, kasi hindi na pwedeng umangat yun. Alam nyo namang walang ano eh, dapat direct blood. Hindi nakakit yun, walang marriage eh. O ngayon, hindi na kayo pwede mag-parricide. Ayun yung pangalawang tinignan nyo. Ano titignan yung susunod? Pinatay mo yung bata eh. Merong qualifying yun, which is treachery. O, stop na kayo doon. The crime is murder now. Nakukuha. O, what if the child, si Baste, is exactly 3 days? Pinatay siya ng kanyang parents. O, hindi na kayo pwede mag-infanticide kasi hindi naman less than 72. O, ano gagawin nyo? Next, normal thought process. Check nyo kung may dugo. Eh, parents niya pumatay, direct blood yan. Stop na kayo doon. Parricide na kaagad. Ganun yung normal thought process. Huwag na kayong mag-liliwaliw. Diyos ko. O, next one. What if 3 days less than pero adopted child? Adopted child daw siya, pinatay siya ng kanyang parents. Oh, huwag na kayong magtanong kaagad. Puta, nakita nyo na nga less than 3 days. Eh. Infanticide na. Tigil-tigilan nyo na yung adopted nyan. Wala nang titignan na sanguine. Automatic infanticide kaagad. Oh, what if 3 days din, eksakto? Ngayon, adopted child din. Pinatay siya ng kanyang parents. Oh, hindi na pwede mag-infanticide. Check nyo, may dugo ba?
O wala rin. Ano susunod yung titingnan? May qualifying ba? Yes, child. Di murder na kayo. Normal thought process. Huwag nyo mamadaliin. Ay yung mahirap sa mga bata, yung nagmamagaling kagad. Ganito muna tignan nyo. Ito na yung cheat code nyo. Huwag kayong magmamadali sumagot. Okay na. Oh, next one, may scenario pa nun. Sa point tanong na ganito, madali lang naman yun eh. Yung Aliana and Cardo naman. Oh, what if ganito naman? Si Cardo, pinatay niya yung kanyang illegitimate spouse. Ibig sabihin, illegal wife yun, hindi kasal. O, dali lang. Check nyo muna, hindi ka naman pwedeng malamang hindi ka naman pwedeng kabit ng less than 3 days, sira ulo ka nun. O, medyo common sense, pero daanan nyo pa rin. Ay, hindi pwedeng infanticide to. Next one, tingnan nyo, may dugo ba muna? Pinatay niya yung kanyang illegitimate spouse, ha? O, dali lang, hindi na pwedeng infanticide, hindi ka naman pwedeng magkabit ng less than 3 days. O ngayon, may sanguine ba? O wala, kasi kailangan lang natin exemption to the rule. Spouse talaga, dapat mayroong marriage. O ngayon, check nyo, may qualifying ba sinabi? O wala naman. Therefore, mag-homicide na kayo. Nakuha nyo? O, what if you killed naman yung si Aliana? What if sister niya? O, check nyo muna, ano muna yung sister? Mamaya, less than 3 days. May binanggit bang less than 3 days? O, wala naman. O, may sanguine ba? Check nyo muna. Wala rin, kasi direct lang blood yan eh. Hindi na pwedeng bumaba. O, check nyo, may qualifying ba binanggit? O, then the answer is, homicide. Simple lang naman eh. Hindi mo nakakalito yung killing nyo. Basta, eto sundan nyo. Hindi kayo malilito dyan. Huwag kayong magmarunong. Ito na yung cheat code nyo. Hindi na kayo maliligaw niyan. Diyos ko. O, what if si Aliana pinatay using an unlicensed firearm? Check nyo muna, ano ba si Aliana? Less than 72 ba? Hindi naman eh. Check ko muna, may sanguine ba? Wala namang binanggit eh. Check ko muna, may qualifying ba? Naku, unlicensed firearm, hindi naman qualifying yun eh. Ano siya, sagot nyo? Homicide lang. Then yung unlicensed firearm is only as special aggravating. O, ano mahirap dyan sa killing? Okay na. Punta nung last board exam no July, August, pinugbog sila niyan. I think, 6 yata yung tinanong sa inyo. Tuwan-tuwa, ay, ilan ba? 5? O, tignan nyo. May nagtanong pa sa akin, ako, dito-glito sila. Gamit na kayo ng cheat code, di kayo malilito niyan. Ganun lang diskarte niyan. Hirap kasi pag inaral nyo, inuuna nyo yung parricide, tapos nag-murder kayo, hindi nyo inaral muna kung paano talaga aralin yung person, na dapat pala inuuna yung infanticide muna. Sunod parricide, sunod qualifying, sunod homicide. Nagigets nyo? Malila naman eh. Okay na. Ayan yung pag nag-Q&A kayo, makikita nyo yung madali. Okay. Ngayon, may isang article tayo na iwan. Ito muna 247. Kasi may killing dito. O, 247 muna. Ang dali lang alam ko, ano na ha? Mahirap kasi mabitin. Ano yung muna natin to? Puro patayan pa naman to eh. O, may death dyan na binabanggit. Hindi lang po death, pati yung inyong inflicted under tinatawag nyong exceptional circumstances. Yung tinatawag nyong exceptional circumstances dito, nahuli kasi. They were being caught in the wrong. Everyone, yung flagrante delicto, wag nyo tatawagin caught in the act. Puta, mali yung turo ng college na yan. Dapat caught in the wrong, ha? Delicto is a crime. Flagrante, you caught it in the crime, in the wrong of committing a crime. Hindi caught in the act, mali yung term nyo na yun. Eh so what kung nakita nyo si Dinyoso tsaka si Mahayag naglalaplapan? Caught in the act nga yun, o crime ba yun? O crime ba yun, Dinyoso? Hindi naman, di ba? O caught in the act lang. Dapat caught in the crime talaga. Kaso nga lang, yung exceptional circumstances nyo, na-caught nyo talaga to. Ito yung pinaka-powerful word dito. They having sexual intercourse. Kailangan the word is having. Present tense. Intercourse. Yan dapat. O, dalawa yung mababasa nyo sa 247, huwag natin i-limit yung sarili natin.
Yung isa applicable sa spouse, yung isa naman applicable para sa mga parents. O, kaya nga tinatawag na natin yung code natin dito, flagrante delicious. Yung code din having sexual intercourse. Ayun yung tawag namin para hindi kayo malito kasi isa delicto eh. Ito delicious. Everyone, tingin mo na doon sa first paragraph. Ng 247 yun. You will see there that the first circumstance is applicable to spouse. The spouse caught their spouse again or their husband. Oh, girls, hindi lang limited to sa amin, pati po sa inyo pwede nyong gamitin to. Pero pag nakita nyo yung term na husband and wife, dapat merong. Hindi to applicable sa live-in partners. Hindi to nag-extend dito. Pag meron kasing marriage, yung spouse na nahuli tong husband and wife caught with another person having sexual intercourse with another person, niyuyurakan yung kanyang ganito. Honor, kaya nga defense of honor tawag dito eh. Isa-isahin muna natin kasi delikado yung word nyo sa spouse. Tanggalin ko muna ito parents ha. May ibaba ko ito mamaya. Dapat sinabi ng batas nyo is the word having sexual intercourse. Present tense po everyone. Dito muna tayo sa word na to. Again applicable lang to sa mga kasal. Hindi pwede ito sa mga live-in partners. Example muna natin si Makin tsaka si Harley ulit. Husband and wife. Diba nahuli mo Harley? Si Makin nakipag-sex kay Pakulaban noong nakaraan. Anong ginawa mo? Bumulot ka ng barel, di ba? Mapapatay mo si Pakulaban. Ngayon, napatay mo naman talaga. Clear. Pwede pumasok talaga sa 247. What if ganito, Harley? Nakita mo si Makin siya si Pakulaban, naglalaplapan pa lang, tapos nagkakadel-kadel pa. Kita mo, subo-subo pala si Makin. Yuck! Sabi ni Makin po, takila. Never. Paano pag gano'n nakita mo? Pwede mo na ba ang i-invoke yung 247? Pwede na ba? Sabi ng ano nyo, hindi pwede. Dapat sexual intercourse. Ihirap. Paano ngayon kung tapos na? Tapos na. Nagkakadal na sila, tapos naghahalikan sa noo. I love you, I love you. Tapos na naririnig ko gano'n, dumutungad. Kayakap na lang. Pwede mo bang invoke to? Hindi rin pwede. Kailangan talaga, literal nga, kaya nga sinasabi sa inyo, flagrante delicious talaga dapat. Caught in the act talaga na having sexual intercourse. Flagrante. I-code na natin ha, para maalala nyo. Flagrante delicious. Pero wala kayong mabasang ganyan ha. Importante yung word na flagrante. Kung tayo hanapin nyo sa board exam nyo. Wala naman flagrante delicious dito siya. Having sexual intercourse yun, ano nyo lang. Caught in the act. Ang hirap i-invoke na ito, no? Pag nakita mo yan, sabi, pwede mong patayin or pwede ka mag-inflict man lang ng physical injury. Iniiputan ka na eh. Didepensa mo yung honor mo. Pag napatay mo yan, bibigyan ka nito. Pag ito, wala ng penalty. Exempted ka talaga. Pero ang hirap ko sa totoong buhay, putang hindi mo naman mauuli talaga nagsisexual intercourse yan. Bihira yung ganun. Sa movie nyo lang nakikita yun. O what if nahuli mo, tapos biglang tumakbo nga si Pakulaba. Pinatay pa rin ni Harley, naku patay ka ngayon. Kaso murder pa yun, tumatakbo, pinatay mo. Di makadepensa yun. Ang hirap nito, anong gagawin nyo? O wag naman mangyari sana sa buhay nyo. Lagay nyo sa affidavit nyo, pagpatungin mo ulit, putang ina nila. Akasok mo yung titi ulit. Patay na, patay naman na eh. Lagay mo ulit, ang ina nyo. Kundi ako, hindi ko papatayin yun. Tatalbusin ko yung mga mata nun. Puputulan ko ng mga pakamay para wala akong penalty. Yung parang uud na lang siya. Nabubuhay na lang, walang tenga, walang mata. Parang worm na lang, ay, magsisi siya sa buong buhay niya. Ito, mas maganda to. Buhay pa naman eh, exempted ka.
Lagay mo sa affidavit mo, talagang caught in the act. Huwag sasabihin na nahuli mo na pagkatapos, naku, patay ka ngayon. Hindi mo ma-invoke ng 247. Nakakuha nyo? Ngayon, may mababasa kayo dyan sa second paragraph, delikado po to. You cannot invoke your honor if you allowed or consented yung mga prostitution o martir ka, alam mo may kabit na, hindi pwede yun. Tingnan nyo, mababasa yung second paragraph. Marisol, pabasa nga. Ay, hindi. Yung angat ka muna unti. Second paragraph ba? Hindi may tama. Consented the prostitution. 4. Sige, pakibasa yung 4. Pinopromote mo to. Yung asawa mo, alam mo naman puta. Ganito ka ano pa? Ano pa, Sol? Or shall otherwise have consented to the infidelity of the other. Kinukonsent mo to, puta martir ko. Alam mo may kabit, hindi mo pa inaano. Hindi ka pwedeng mag-invoke na ito. Pinayagan mo eh. Wala kang 247 dyan, wala ka ng honor in the first place sa pag-uusapan. Nakuha nyo muna. Kaso nga lang everyone defense po ito, ha? O anong automatic to? Pag pinatay mo yung asawa mo, what is a crime committed? Parricide talaga. However, dedepensa ka lang sa korte, dapat mapatunayan mo itong 247. Defense lang to, defense of honor lang to. Kakasuhan ka pa rin. Absolutory cost lang to. Dadarin mo pa rin to saan? Sa court nyo. Didepensa ka pa rin. What if now, this is the scenario. Now, Harley caught Machen having sexual intercourse with another woman. Sabi natin, tomboy. Ano ba? Wala eh. Hindi pwede mag-jowa si San Jose, baka magalit na naman sa akin. Ano ba? Sabi natin yung mga gwapong cream nyo, yung mga tomboy natin, nakamiyo. Mukhang lalaki na talaga, makikita nyo. Nahuli ni Harley. Paano ba mag-sex yung mga tomboy nyo? Meron niya sinusuot nila yung titi nila de Roscas eh. Meron yan. Ano nyo yung kay Rice? Talo kayo dyan, de Roscas, may size yun. Kung ano gusto nila. Lugi kayo dyan. Pag nahuli mo Harley, pwede mo bang i-invoke ng 247? Magulo to, hypothetical, wala pa nangyayari sa Supreme Court. One of my, si Judge Campanilla nyo, sinabi niya pwede daw. By using this word. Believing that is another person a man. Pwede. Kung may mistake of fact mo, ha? Literal din, mistake of fact talaga. Oh. Fact, tsaka fact. Eh, yung fact, dapat may T daw sa dulo. Kaso, nakita ko kay Nohara, hindi daw pwede. Titignan nyo dyan, ang binanggit po ng batas dyan, other person. Maringsom, pakibasa nga. Having sexual intercourse, doon ka. Another person pala. Any legally married person having surprised spouse in act of committing sexual intercourse with another person. Oh, di ba? Another person yung binanggit, hindi siya naka-gender-based na specified. Pero kung titignan natin interpretation, kasi it could be invoked by both spouses eh. If the husband caught the wife, if the wife caught the husband. Ayun yung other person, malamang, pag husband, nakot mo yung husband mo, babae yung kasama nun. Pag wife naman, lalaki kasama nun. Eh, paano kung ganyan putaan, ang gulo na natin, LGBTQ, ABCD, EFG, H1, kasi na, ang gulo natin eh. Di ba? Ay, paano na ngayon, ano gagawin natin? O paano pag nahuhuli yung ganun? Eh, kung ito, sabi ni Judge Campanilla, medyo maniniwala ako dun. Maganda yun ang tsuri niya eh. Kasi ngayon, the sexual intercourse is not only talking about
Di ano eh, di gender based. Ay, classmate ko, si Sir Marco nyo. Naman, sadali lang, tapusin ko na to. Yung mistake of fact nyo, hindi naman pwedeng ganun kaagad. Hindi na siya gender-based. Pero sabi ni Nohara, the sexual intercourse should be limited to gender-based. Ito yung problema natin. Wala pa, hypothetical. Malay nyo mangyari sa inyo, kayong unang jurisprudence. Hypothetical pa lang. Kung ako, tinan mo sa bar exam to, pwede to. Mistake of fact. See? Problematic kung titingnan nyo. See? Otherwise, paano naman ako si Makin? Nahuli niya si Harley. Ang kasix naman si Dinyoso na X-Men. Transgender. Mukha ng babae, ang ganda. Haba na ng buhok. Tapos may may FF na. X-Men eh. Paano yung Makin? Pwede ba i-book yung 247 din? Ang hirap ko titignan nyo. Mistake of fact, believing that is another woman talaga. Kitang-kita naman. Lalo pag ginugil nyo si Kevin Balot na inyong idol na bakla eh. Napakaganda pag tinignan nyo. Nakita ko sa inyo. Si Kevin Balot. Napakaganda. Tingnan nyo to. Napakaganda bakla pero hindi pa transgender to. Panis kayo girls. Bakla ba yan? Tingnan nyo. Panis Pero may may edits yan. Idol yan, tingnan nyo, hindi siya nagpalit ng pangalan. He was still using Kevin. Alam niya kasi yung gender niya eh. Kasi ang ganda pa rin, puta, panis yung mga babae. Diba? Paano kung gano'n yung kabit mo, Harley? Ito pwede, no? Ganda na eh. Ang gulo nito kung titingnan nyo, medyo siya, complicated. Pero si Judge Campanilla, maganda yung niya, yung theory niya. Pero hypothetical pa. Mistake of fact. Now, this Article 247 is not limited only to the spouses. Kasama po itong parents. Pero applicable lang po ito sa mga everyone, mag-ingat kayo. Dito lang sa kanilang mga daughter. Na dapat yung daughter is a minor. At dapat nakatira pa din doon sa bahay. Kawawa kay girls dito, galit na galit yung Gabriela rito eh. Kasi tingnan nyo, lugi. Babae lang yung pinag-usapan dito. Paano yung son? Wala kami rito, hindi kami Pag kayo, yung dati minor kayo, nahuli kayo ng mga magulang nyo, nakikipag-sex kayo sa bahay nyo nung bata kayo, hindi naman kayo papatayin. Pag pinatay, parricide yun. Pwede lang po physical injury. Anong theory ng batas? This is a form of discipline. Pag nahuli mga babae nakikipag-sex sa bahay nila, nahuli ng parents, pwede mag-implique yung parents ng physical injury. Wala liability of form of discipline. Pag kami mga lalaki nahuli kami, iba yun sa amin, good job. Hindi ka Barbie. Good job anak. Lalaki ka talaga. Latidyoso. Hindi ka Barbie. Ay, lugi kayo. Sa inyo papaluin. Anong gagawin? Didyoso? Papaluin sa puwet yung anak do. Who's your daddy now? Hindi kayo papaluin. Ano naman na-imagine nyo? Papaluin. Minor, huwag nyo kakalimutan ha. Pag ngayon yung daughter nyo, hindi nahuli nyo ng adult na wala na. Hindi na pwede. Minor lang yan. Dapat living together. Ayun yung sa parents nyo. Technically, pag-usapan 247, talagang pag-death dito, madalas yung crime nyo, parricide talaga yung mga commit dito. With exemption nung hindi mo syempre, kung yung other person, that will be murder. Hindi rin naman makakadepensa yan eh, nakikipag-sex eh. Nakuha nyo, dapat granted delicious lahat yun ha. Pakiusap, tandaan nyo 247 is not limited to spouses, but also to parents. Then yung disyero nyo, huwag nyo kakalimutan, dalawa lang sa buong revised penal code nyo may disyero. Ito lang, 247 for spouses, tsaka doon sa concubinage nyo lang. For spouses under Article 247, tsaka doon nyo lang sa crime ng concubinage for the concubine.
Doon lang pwede yan. Okay na. Okay yung mga patayin nyo. 246, 247, 248, 249, 255, 256, 257, 258, and 259.